Ngayong araw ay ginugunita ang 40 years anniversary ng EDSA People's Power Revolution sa EDSA Shrine. Kaya sobrang daming tao ang nagpunta dito para makidalo at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Dahil nga anibersaryo ngayon ng historical na People's Power Revolution ay nagpunta ang BTC Boy sa EDSA para makiisa sa ipinaglalaban ng ating mga kababayan. So yun mga kaibigan, kakarating lang namin dito ngayon sa may EDSA Shrine. Ngayon lapit tayo doon, tingnan natin yung sitwasyon doon. Ay naririnig na namin nagsisigawan na eh. Hindi namin alam kung may gulo ba doon o ano. Tara, puntahan natin. Pagdating namin sa EDSA Shrine ay sobrang dami ng tao ang nagpoprotesta dito laban sa nangyayaring malawakang korupsyon sa ating bansa. So guys, nandito kami sa EDSA Shrine sa Ortigas. So sobrang daming tao, daming nakaisa para sa celebration na ika-4 na po ng People's Power. Tara, punta tayo, explore natin kung ano-ano ba yung mga pinaglalaban nila dito. Magbalik tanaw muna tayo. 1986 noong nangyari ang pinakakauna-unahang People's Power na naganap dito sa EDSA. Nangyari ito dahil sa malawakang korupsyon na kinahaharap ng ating bansa. Kaya lumaban ng bawat Pilipino para mapatalsik ang dating mga nasa pwesto. Fast forward, makalipas ang 40 years, nandito ulit ang mga tao sa EDSA para sa nag-iisang misyon na dati pang ipinaglalaban, ang malawakang korupsyon. 40 years nang makalipas simula nung nangyari ang makasaysayang EDSA People's Power. Pero hanggang ngayong kasalukuyan ay korupsyon pa din ang kinahaharap ng ating bansa. Nandito tayo ngayon sa 40 People Powers Anniversary na kung saan kung makikita nyo halos ang dami talaga nagpo-protesta, pinaglalaban yung mga gusto nilang ipaglaban. Iba-iba yung pinaglalaban nila. Ito, nakikita nyo dyan. Mga kaibigan, nandito kami ngayon sa may kahabaan ng EDSA Shrine, tol. At kung napapansin nyo, tara dito. Ayun no? Sobrang daming tao ngayon dito mga kaibigan. At yung mga iba pa dyan, nakapagmarsya na papunta doon sa harapan, doon sa may monument. Sa kasalukuyan tol, sobrang init ngayon, alas 2 ng tanghali. Pero kung napapansin naman natin, sobrang daming tao na nakikipaglaban sa anti-corruption tol, di ba? Sobrang daming tao ang nagpunta dito, hindi lang para igunita ang 40 years anniversary ng EDSA People's Power, kundi magprotesta din patungkol sa kasalukuyang problema ng ating bansa. Kaya sobrang dami ding mga pulis na nandito para mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Maraming tao dito mga kaibigan, no? Sobrang daming tao, tol. Dito tayo sa gitna mga kaibigan. Ayun. Sobrang daming tao mga kaibigan, pero sobrang dami rin kapulisan. Talagang yung protection sa pulis, tol, sobrang dami rin. Wala naman nangyayaring gulo ngayon dito mga kaibigan. Payapa naman. Mapayapa ang protesta ngayon. Nagkaroon nga lang ng konting tulakan pero normal yon sa proseso ng protesta. Mapayapa ito kumpara sa nangyaring protesta noong September 21 na umabot sa sukdulan. Dito mga tol, kung makikita nyo, halos maayos yung mga tao rito na nagpo-protesta. Unlike sa dati tol, makikita mo talaga nagbabatuan. Dito malinis yung protesta tol. Tsaka lahat ng kapulisan natin talaga nakatuon tol. Maayos naman yung protesta natin. Tapos, iba-iba silang pinaglalaban. May mga pula, may mga blue, may mga pink, may mga white, may mga black. Tama ang narinig nyo. Korupsyon ang pinakaipinaglalaban ng mga tao dito. Pero pagdating sa taong sinisisi kung bakit may korupsyon sa Pilipinas, ay iba't ibang pangalan ang sinasabi. Ang ibig sabihin lang nito ay aware ang mga tao sa korupsyon, pero hindi sa mga taong may kagagawan nun. So guys, nandito kami ngayon sa Camp Aguinaldo kung saan dito unang nagsimulang magmarcha simula nung 1986. So magpahanggang ngayon 40 years na pagdiriwang ng People's Power. Kaya napakaraming tao ngayon na nakikisang patungkol sa EDSA People Power. Makikita nyo yung statue, yan yung simbolo ng kaguluhan nung panahon ng EDSA People Power. At dito rin nagsimulang magmarcha yung mga tao papunta ng Mindiola nung panahon nila Marcos. Pagdating namin sa kabaan ng White Plains ay ito ang bumungad sa amin. O bayan ko, kailan ka mamumulat? Paano ngayon magkakaroon ng pagbabagong tunay kung ang mga magnanakaw ay nasa gobyerno, nasa Comelec, nasa Supreme Court? Kinakailangan tulad ng ginawa ng EDSA. Ano ginawa ng EDSA? Winalis lahat at nagtayo ng panibago. Kita natin lahat magnanakaw ang gobyerno sa flood control mula presidente hanggang doon sa mga congressman.
Habang naririnig namin ang salitang binibitawan ni tatay ay hindi namin maiwasan na makaramdam ng lungkot sa ating bayan. Dahil tama ang sinabi ni tatay, ang mga Pilipino ang nagdudusa sa mga kagagawan ng mga nasa gobyerno. Ang hirap magtiwala sa mga taong hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan nga ba talaga. So yung mga tol, kung makikita nyo, nandito tayo sa kahabaan ng Camp Aguinaldo na kung saan iba-iba ang nagpo-protesta dito. Merong mga estudyante, yan yung iba halos mga community nila, yung iba talaga lalo matatanda na, yung mga sinauna pa talaga nagpo-protesta, bumabalik ngayon para makilahok dito sa 40th anniversary ng protesta dito. Mga kaibigan, naglalakad kami ngayon dito sa may kahabaan ng Camp Aguinaldo, tol. At kung napapansin nyo naman sa paligid natin, sobrang daming tao dito, iba't iba. May mga bata, may mga university, at meron din mga matatanda, tol, na naka-experience talaga ng mismong pinakauna ng tol, EDSA People's Power. At kung napapansin nyo dito sa harapan natin, tol, ayun, no? Dito mo makikita na desidido talaga ang mga Pilipino na mabago ang sistema ng ating bansa. Alam ko marami sa atin ang nadadala lang ng hype pagdating sa kung sino ang karapat-dapat na maupo sa pwesto. Pero minsan ay ayun pa ang nagiging dahilan para maboto natin ang mga korap na politiko. So yun, mga kaibigan, kung napapansin nyo dito, ayun, no? May mga padre, mare, sakrista na lumalaban din sa anti-corruption, tol, di ba? Matatandaan natin na nagsimula ang EDSA People's Power, pati mga mare at padre natin ay nakiisa para mapabagsak ang mga kurakot, di ba? At hanggang ngayong kasalukuyan, nandito pa rin sila, tumutulong pa rin. Ibig sabihin, nagkakaisa talaga pagdating sa korupsyon kasi lahat naman talaga damay eh. Lahat ng tao, mapabata man yan, kahit nga yung mga hindi pa nabubuhay ng mga magiging anak nyo pa lang, possible talaga matatamaan ng korupsyon dito sa Pilipinas. Kaya nakakamanghalang na makita na kung saan tayo nagsimula, kung sino-sino ang nagtulungan nung simula, ay hindi nyo nagtutulungan ngayon. Kaya ginugunita ang EDSA People's Power ay dahil ito ang isang malaking patunay na pag nagtulungan ng bawat Pilipino na labanan ng korupsyon sa ating gobyerno ay kayang-kayang puksain at tanggalin ang mga nasa pwesto. Alam ko marami pa sa inyo ang iba't ibang pinaniniwalaan, iba't ibang politikong sinusuportahan, pero sana maging aral na ang mga kaganapan na ito. Dahil sa botong binibigay natin sa mga kurakot na politiko ay tayo pa ang nagiging dahilan para makaupo sila sa pwesto. Sa darating na 2028, magluluklok na naman tayo ng panibagong uupo sa gobyerno. Kaya sana maging masinop na tayo. Huwag nating sayangin ang boto natin dahil ang boto mo ang magiging kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang masasabi ko lang sa nangyayari ngayong protesta, mga kaibigan, ay namamangako at the same time nakakalungkot kasi ginugunita ngayon yung pang 40 years na anibersaryo ng EDSA People's Power, pero hanggang ngayong kasalukuyan, kung ano yung pinaglalaban natin nung unang panahon pa lang, hanggang ngayong kasalukuyan ayun pa rin, kundi yung corruption, di ba? Ganun pa rin talaga yung pinaglalaban natin, walang pinagkaiba. Ang dami ng dumaan na henerasyon, pero hanggang sa kasalukuyan, corruption pa rin ang tumatalo sa ating bayan. Mayaman ang Pilipinas, pero ang problema, sobrang daming kurakot, kaya hanggang ngayon, nagmumukhang mahirap ang Pilipinas. Nakakalungkot sa part ng mga Pilipino yun, dahil yung future natin nakasalalay dito, pero hanggang ngayon, corruption pa rin ang nangingibabaw, di ba? So yun, after 40 years, ganun pa rin yung pinaglalaban ng mga tao rito. Laban pa rin sa korupsyon. Sobrang namiss ako kasi iba't ibang tao, iba't ibang henerasyon. Karamihan mga kabataan na talaga, patunay na yung Gen Zs, lumalaban din talaga sila laban sa korupsyon na to. Kumbaga yung henerasyon na to, hindi rin talaga sila magpapatalo basta-basta. Katulad ng henerasyon ng mga nauna pa sa atin. Sana makuha natin kapayapaan, yung kalayaan at yung justisya para sa ating bayan, at sana matapos na to lahat. Palayain nyo si FLM, magsusuntukan sila ni Makagago.